Maging ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas. Bawat segundo mahalaga at ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan. Ako po si Dominic Almelor at ito ang Civil Defense in Action. Narito na ang mga aksong mga balita sa Civil Defense in Action. Bulkang Canlaon muling pumutok. Ashfall na itala sa iba't ibang lugar sa Negros Island. Ano nga ba ang mga dapat gawin bago, habang at pagkatapos ng ashfall? Alamin! Pamahalaan agad na kumilos para ma-safeguard ang San Juanico Bridge alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At Office of Civil Defense kabilang sa tumutok sa nagdaang Hatol ng Bayan 2025. Magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao. Bayan, may posibilidad po ng panibagong pagputok ng Bulkang Canlaon matapos ang 5 minutong moderately explosive eruption nito kahapon. Patuloy pa rin pinag-iingat ng mga otoridad ang mga residenteng nakatira sa palibot ng bulkan. Sa loob ng 5 minuto, nagbuga ng makapal na plume na may taas na higit 4 na kilometro ang Bulkang Canlaon kahapon ng madaling araw. Ayon sa PHIVOLCS, maituturing itong moderately explosive eruption kaya't posible pa rin ang hazardous eruption. May narinig ding malakas na ugong sa bahagi ng Canlaon City. Paliwanag ng PHIVOLCS, may bumabang pyroclastic density currents o PDC sa southern slope ng bulkan. May mga ibinugang malalaking bato at nasunog ang vegetation sa paligid ng bunganga ng bulkan. Nakita sa mga video na tila pagliyab sa bunganga ng bulkan. Pinaghalo-halong volcanic materials, volcanic gases ang PDC na dumausdos sa dalisdis ng bulkan. Masusunog ang lahat ng daraanan nito. Napansin din ang pagbaba ng sulfur dioxide level bago ang pagsabog. Ayon sa PHIVOLCS, nabarahan ang conduit o daluyan ng bulkan kaya nagkaroon ng overpressurization kaya nangyari ang pagsabog. Matatandaang naglabas ng advisory ang PHIVOLCS nitong May 12, isang araw bago maganap ang pagsabog ng Bulkang Canlaon. Nagbabala ang PHIVOLCS na may naobserbahang increased seismic activity sa Bulkang Canlaon na maaaring magdulot ng short-lived at moderately explosive eruption na nangyari na nga kinabukasan ng May 13. Batay sa May 12 advisory, may naitalang 135 na volcanic earthquakes, kabilang na ang ilang malalakas na volcano-tectonic events mula May 11. Ayon sa PHIVOLCS, indikasyon ito ng patuloy na pagbitak ng mga bato sa ilalim ng bulkan at pag-akyat ng magma o magmatic gases sa bunganga ng bulkan. Kapansin-pansin din ang pagbaba ng sulfur dioxide emission kung saan naitala ang average na 554 tons kada araw mula May 11. Samantala, nakaranas ng ashfall ang La Carlota City, Bago City at La Castellana. Bayan ng PHIVOLCS, maging alerto ang mga residente at lumikas kung kinakailangan. Pinapaalalahanan din ang publiko na magsuot ng face mask bilang proteksyon. Samantala, naka-high alert na ang Field Office 6 ng DSWD at masusi na nilang minomonitor ang mga evacuation center para ibigay ang mga pangangailangan ng mga apektadong residente. Nananatili pa rin sa Alert Level 3 ang Bulkang Canlaon. Ilang netizens ang nag-post ng mga video at larawan ng nangyaring ashfall kasunod ng panibagong pagputok ng Bulkang Canlaon. Ang mga emergency vehicles sa Bago City, Negros Occidental at Canlaon City sa Negros Oriental. Sa mga larawan at video, sinasabing kuha ito kasabay ng pagputok ng bulkan na nananatili pa rin sa Alert Level 3. Pinayuhan naman ng Office of Civil Defense ang publiko na maging mapagmatyag dahil patuloy ang aktibidad ng Bulkang Canlaon na posibleng magbuga ng abo
at pyroclastic flows. Agad pong tumugon ang Regional Incident Management Team katuwang ang mga Local Disaster Risk Reduction and Management Offices matapos nga ang pagsabog ng Bulkang Kanlaon kahapon. Umikot sa mga lugar na apektado ng pagputok ng Bulkang Kanlaon ang RIMT at La Carlota City Disaster Risk Reduction and Management Office upang tutukan ang mga pangangailangan ng mga residente. Nagsagawa ng assessment sa Barangay Araal at Sitio Mansibanga kasunod ng ashfall dulot ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Naitala ang zero visibility sa lugar na matinding naapektuhan ng ashfall. Tumulong ang Bureau of Fire Protection La Carlota sa pagbobomba ng tubig sa daan upang matanggal ang mga abo at putik upang ligtas na madaanan ng mga tao at ng mga sasakyan. Namigay rin ng N95 mask sa mga residente lalo na sa mga nasa labas ng evacuation. Inalam din ng RIMT ang mga agarang pangangailangan at response strategies sa kapitan ng barangay at alkalde. Tiniyak din may transportasyong magagamit oras na lumala ang aktibidad sa bulkan. May itinalaga na rin pick-up points base sa kasunduang nabuo sa La Carlota City Transport Group. Plano naman ng lokal na pamahalaan na magtayo ng pumping station sa susunod na taon upang magbigay ng supply sa panahon ng kalamidad. Sa Barangay Mansalanao naman, nagbantay ang kapulisan sa border control point. Dinig naman ang dagundong mula sa direksyon ng crater. Wala namang naobserbahang ashfall sa lugar. Sinuspindi naman ang klase sa Barangay Sag-ang, La Castellana. Nagkulang ang water supply sa mga evacuation camp kaya nagrason ng may 20,000 litro ng tubig ang Kabangkalan Disaster Risk Reduction and Management Office na ipoproseso upang maging inuming tubig. Nakahanda ring magrason ng tubig ang bayan ng Ilog. Kailangan din ng gasolina para sa mobility support at response operation sa lugar. Umalalay naman ang 94th Infantry Battalion ng Philippine Army sa isinagawang relief operation. Namigay na rin ng face mask sa mga residente upang maging pananggalang sa nalalanghap na abo mula sa bulkan. Kinumpirma naman ng Bacolod City DRRMO na may mga naobserbahang paghalo ng volcanic ash sa ulan sa ilang bahagi ng lungsod. Samantala, pansamantalang sinuspinde ng Regional Task Force Kanlaon ang pagpasok sa 6-kilometer radius extended danger zone mula 6 a.m. hanggang 4 p.m. Ito ay para maisalba ang buhay ng mga residente at maiwasan ang pinsala na maaaring idulot ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Paulit-ulit ang paalala ng Vivo sa mga residenteng apektado ng pagputok ng mga bulkan na maging alerto, maghanda at lumikas kung kinakailangan. Una, pinapayuhang makinig sa mga opisyal na anunsyo at balita sa pagputok ng bulkan. Pangalawa, pinag-iingat ng FIVOX ang mga residente sa volcanic ash o ang mga pinong bato o buhangin na lumabas sa bulkan at humalo sa himpapawid na mapanganib sa kalusugan ng mga tao at hayop. Maaari itong magdulot ng nose and throat irritation, pag-ubo, sakit sa baga, hirap sa paghinga, eye irritation at problema sa balat. Mahalagang alamin kung ano ang dapat ihanda at gawin bago, habang at matapos ang ashfall event. Una, manatili na lang sa loob ng bahay at iwasang lumabas. Takpan ang ilong at bibig ng basa at malinis na tela. Magsuot ng face mask o goggles. Isara ang bintana at pinto ng bahay. Takpan ng basang tela ang siwang sa pinto at bintana. Patayin ang mga appliances tulad ng aircon at electric fan. Hugasang mabuti ang lahat ng mga prutas at gulay bago kainin. Takpan ang mga ipunan ng tubig at lalagyan ng pagkain. Ipasok ang mga alagang hayop sa kulungan o sa loob ng bahay upang hindi makalanghap ng abo. Kung nasa daan at loob ng sasakyan, huminto muna kung hindi na makita ang daan. Kung nasa labas, humanap ng masisilungan. Iwasan munang mag-contact lens at magsuot na lang muna ng salamin sa mata. Ihanda ang emergency supply kit, pagkain, tubig, flashlight at baterya at transistor radio. Maghanda rin ng store emergency supply sa loob ng sasakyan. Maghanda rin ng pagkain at tubig para sa mga alagang hayop. Alamin ang evacuation area. Pagkatapos ng ashfall, tanggalin ang naipong abo sa mga alulod at bubong ng bahay.
Linisin ang mga pinto at bintana ng bahay at sasakyan. Ipunin ang abo sa isang lugar at iwasang maanod sa water drainage upang hindi bumara. Linisin muna ang mga damo bago ipakain sa mga alaga sa bukid. Pakuluan ang inuming tubig. Labhan ang mga damit na nalagyan ng abo. Gumamit ng vacuum cleaner o pagpagan ang mga gamit. Samantala, naglabas din ng advisory ang PHIVOLCS nitong May 12 kaugnay sa naobserbahan ding pagtaas ng aktibidad sa Bulkang Bulusan na bagamat nananatili sa Alert Level 1 ay posibleng mangyari ang biglaang phreatic eruption. Batay sa advisory, 309 na volcanic earthquakes ang naitala mula May 8 kung saan 287 dito ay volcano-tectonic earthquakes na may kasamang pagbitak ng bato sa may 4 na kilometrong distansya sa southeastern flank ng bulkan. Pinag-iingat ang mga residente lalo na ang pagpasok sa 4-kilometer radius permanent danger zone. Pinapayuhan din na maging alerto ang mga residente na nasa 2-kilometer radius extended danger zone. Samantala, kumustahin naman natin ang pinakahuling update sa lagay ng panahon mula sa Pag-asa. Sa ngayon po, umurong na yung epekto ng frontal system dito sa may Northern Luzon at siyang hindi na nakaka-apekto po dito sa ating mga kababayan doon. Habang yung easterlies naman o yung mainit na hangin galing sa silangan, nakaka-apekto pa rin sa malaking bahagi ng ating bansa at itong easterlies pa rin po ang nagdadala ng mga paulan lalo na sa bahagi po ng Mindanao. Base sa ating latest satellite animation, wala tayong nakikitang tropical cyclone or bagyo na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility hanggang sa katapusan ng linggong ito, subalit mayroon tayong nakikitang kumpul ng ulap or cloud clusters dito sa may silangan po ng Mindanao. Associated yan dun sa Intertropical Convergence Zone na siya magpapaulan naman dito sa malaking bahagi ng Mindanao and Visayas sa mga susunod na araw. Itong ITCZ ang siyang tagpuan po ng hangin from the northern and southern hemispheres at may minsang malalakas po ng mga paulang dala ito at mag-ingat ang ating mga kababayan sa mga susunod na araw sa mga posibleng flash floods or landslides. In terms of our heat index po kahapon, araw ng Martes, pinakamataas po ang heat index sa may Pili, Camarines Sur and Butuan City, Agusan del Norte. Umabot po ng 46 degrees na delikadong antas ng heat index. Habang sa may Metro Manila po, umabot din sa dangerous level na up to 42 degrees ang heat index. Ngayong araw naman po, Miyerkules, maraming lugar pa rin po makakaroon ng dangerous levels of heat index na 42 degrees or higher. For Metro Manila, halos katulad pa rin po yung mararamdamang init as yesterday. Pinakamataas naman sa maraming lugar, up to 44 degrees sa may Cavite City, Occidental Mindoro, Camarines Sur, Capiz, and Agusan del Norte. At base naman sa ating heat index map, kung mapapansin po nila, maraming lugar din dito sa may bandang Hilagang Mindanao, Dipolog City, dito rin sa may parting Eastern Visayas, Panay Island, sa may Siquijor, mataas din po ang heat index. At dito rin sa mga kalapit na lugar pa sa may Cavite City, sa may Palawan, hanggang sa may Masbate and Camarines Sur. Meron din tayong mga delikadong level ng heat index. Para sa mas detalyadong forecast po ng ating heat index and even in the coming days, scan lamang po yung QR code na nakikita nyo sa inyong screen or bisitahin ang pag-asa.dost.gov.ph/weather/heat-index. In terms of our alo naman po, wala naman tayong nakikitang gale warning sa mga susunod na araw. Ibig sabihin, wala tayong inaasa mga sea travel suspensions hanggang sa katapusan ng linggong ito. Usually, banayad lamang po yung taas ng ating mga pag-alon hanggang 1 metro sa malayong bahagi ng ating pampang. Pero kapag meron tayong mga thunderstorms, posible lamang itong umakyat sa hanggang 1.5 metro. Para naman sa ating 4-day weather forecast, simula po Thursday hanggang sa Sunday, inaasahan ng epekto ng dalawang weather systems, the Intertropical Convergence Zone o yung tagpuan ng hangin from the northern and southern hemispheres, nakaka-apekto dito sa timog na bahagi ng ating bansa, habang on the other part, upper portion of our country, dyan pa rin po yung epekto ng mainit na easterlies. Pagsapit ng Thursday hanggang Sunday, mataas ang tsansa ng ulan sa Mindanao, Palawan at ilang bahagi pa po ng Visayas, particularly Eastern Visayas, timog na bahagi ng Bohol, Cebu, Siquijor, and Negros Island region. Mataas ang tsansa ng ulan na minsan malalakas kahit mag-ingat po sa mga banta ng baha at pagbuho ng lupa at laging tumutok sa ating mga updates, whether thunderstorm advisories or even heavy rainfall warnings.
For the rest of the country, rest of Luzon and rest of Visayas, partly cloudy to cloudy skies sa susunod na 4 na araw. So ibig sabihin yung mga nagse-celebrate po ng fiesta on May 15, ito po ay San Isidro Festivals, kabilang na dun sa ating mga kababayan po dyan sa Quezon. Asahan na magiging mainit pa rin at maalinsangan, lalo na sa tanghali, at sasamahan po ito ng mga pag-uulan at mga afternoon thunderstorms. Typical na po yan pagsapit po ng ganitong kalagitnaan ng Mayo, no? Subalit, in the coming days, bagamat madalas yung mga pag-ulan natin, hindi pa rin natin nakikita na magde-declare tayo ng pagsisimula ng tag-ulan or rainy season sa ating bansa dahil yung unang-unang criteria natin, dapat yung hangin po ay nanggagaling dito sa may southwest or timog kanluran instead of the easterlies. At nakikita natin na in the next 4 days, easterlies pa rin naman po yung prevailing weather system po sa ating bansa. Kaya paalala, inulit natin, magiging maulan for the lower part of our country dahil sa ITCZ, mainit naman at sasamahan ng mga afternoon thunderstorms for the rest of our country. Nilimitahan na ang pagpapadaan sa San Juanico Bridge, ang tulay na nag-uugnay sa Leyte at Samar, matapos makitaan ng kahinaan sa struktura nito. Sa kautosang inilabas ng Department of Public Works and Highways, light vehicles na muna ang makakaraan sa San Juanico Bridge at nagtatakda ng pansamantalang axle load limit na 3 tonelada para sa lahat ng sasakyang dadaan sa tulay. Isa-isa ang pagtawid ng mga sasakyan gamit ang gitnang bahagi ng tulay. Ayon kay Office of Civil Defense Administrator Undersecretary Ariel F. Nepomuceno, layunin nitong mapanatili ang kaligtasan ng mga biyahero at komunidad at hindi na madagdagan pa ang pinsala sa tulay. Kasunod ng mahigpit na utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magpatupad ng limitasyon at koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan para maiwasan na ang mga trahedya tulad ng nangyari sa pagbagsak ng tulay sa Isabela. Gagamit na muna ng roll-on, roll-off o Roro vessel habang inaayos ang tulay. Nagsagawa rin ng emergency meeting ang Eastern Visayas Regional Disaster Risk Reduction and Management Council. Binuo na rin ang Joint Task Force mula sa DPWH, pulisya, sundalo na itatalaga sa mga lokasyon malapit sa tulay para magtimbang ng sasakyan at mahigpit na magpapatupad ng trapiko. Pinapayuhan ng publiko na umantabay sa mga abiso hanggang bumalik na sa normal ang aktibidad sa tulay. Target ng Office of Civil Defense na palakasin pa ang disaster preparedness at resilience ng Pilipinas sa isinagawang high-level dialogue kay Swedish Ambassador Anna Ferry at key private sector individuals. Sinabi ni OCD Administrator Undersecretary Ariel F. Nepomuceno sa kanyang pulong kasama ang Philippine Disaster Resilience Foundation sa pangunguna ni Guillermo Luz at World Food Program Country Director Regis Chapman na dapat mapalakas ang mga satihiya para mapalakas ang disaster risk management sa bansa. Sa nasabing pulong, sinabi ni Yusek Nepomuceno na kailangan ang tinatawag na systematic and strategic approaches pagdating sa disaster preparedness. Sinabi pa ni Yusek Nepomuceno na ang struktura ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ay may tinatawag na 4 na key clusters. Prevention and mitigation na pinamumunuan ng Department of Science and Technology, preparedness na pinamumunuan ng Department of the Interior and Local Government, response na pinangungunahan naman ng Department of Social Welfare and Development, at rehabilitation and recovery na nasa ilalim ng Department of Economy, Planning and Development. Sa kanyang talumpati, ibinida ni Yusek Nepomuceno ang paggamit ng Pilipinas ng mahahalagang scientific tools ng DOST gaya na lang ng GeoRisk PH at Hazard Hunter PH na malaking tulong para magabayan ang lahat ng komunidad sa paghahanda sa mga kalamidad. Kinilala rin ni Yusek Nepomuceno ang partnership ng OCD sa mga pribadong sektor gaya na lang ng Arise Philippines at Philippine Disaster Resilience Foundation na susi para maipatupad ang mga long-term o pangmatagalang solusyon sa pagtugon sa mga sakuna at kalamidad. Naglunsad ang Sugar Regulatory Administration ng Disaster Plan Update kasama ang Office of Civil Defense. Nagsagawa ng serye ng mga workshop kaugnay sa Disaster Risk Reduction and Management Plan at saka ito ia-align sa Office of Civil Defense.
para maging una sa government-owned and controlled corporations na magsasagawa ng 5-year disaster plan. Ayon sa planters representative na si David Sanson, mahalaga ang kahandaan sa anumang bagay. Ang naturang workshop orientation ay isang kritikal na hakbang ng Sugar Board approved DRRM plan na titiyak na disaster resilient ang SRA at ng sugar industry. Habang pinababaon ng mga frontline officers ng mga kaalaman sa calamity response at sa rehabilitation. Sinabi ni Sanson na sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na harap sa mga matitinding hamon tulad ng pagbaha, pest outbreaks, El Nino at ang patuloy na pagputok ng Bulkang Kanlaon. Pero kinakaya naman ito ng Marcos Jr. administration. Nakaalerto at umantabay ang regional offices ng Office of Civil Defense sa buong bansa upang matiyak ang matiwasay na 2025 midterm elections. Mahigpit ang koordinasyon sa mga ahensya ng gobyerno at law enforcement agency sa araw ng halalan para sa agarang pagresponde sa anumang insidente sa loob at labas ng voting precincts. Hindi lamang sa pagbabantay sa krimen, tumulong ang kapulisan sa pangangailangan ng mga botante mula sa pag-alalay sa mga senior citizen at persons with disability hanggang sa pagtulong na matunto ng mga botante ang kanilang pangalan at presinto. Generally peaceful sa pagkalahatan ang midterm elections 2025 ayon po yan sa Philippine National Police. Bagamat hindi nakuha ang target na zero violence, na isagawa ang halalan kahit sa mga itinuturing na hotspot areas. Sa datos ng PNP, nakapagtala ng 27 insidente ng karahasan noong araw ng halalan, kung saan 9 ang namatay at 17 ang nasugatan. Gayunman, ayon sa PNP, mas mababa naman ang datos ng validated election-related incidents ngayong taon kumpara sa 46 noong nakaraang barangay at sangguniang kabataan elections 2023 na nasa lagpas 100. Tinitiyak din ng PNP na masasampahan ng gaso ang mga sospek kabilang ang mga nahuli sa vote buying, money at liquor ban. Tinutukan din po ng Office of Civil Defense ang nangyaring national and local elections. Ayon kay OCD Administrator Undersecretary Ariel F. Nepomuceno, tuloy-tuloy ang naging monitoring at coordination efforts ng ahensya. Ginawa ng OCD ang pag-monitor kasama ang kolaborasyon sa 18 regional offices at ang Philippine National Police. Lumabas na resulta sa pulong na naging areas of concern ay ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Bicol Region at ang Eastern Visayas. Una nang itinaas ang Red Alert status sa Cordillera Administrative Region, Western Visayas at Central Visayas, habang Blue Alert status naman sa NDRRMOC at natitirang mga rehiyon sa bansa mula May 9 hanggang 14. Lagi pong tandaan, bawat segundo mahalaga at ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan. Kaya mainam po na laging handa anuman ang ganap dahil sa bagong Pilipinas, walang maiiwan. Ako po si Dominic Almelor at ito ang Civil Defense in Action. Maging ligtas